nandito na naman po tayo upang pag-usapan ang isa na namang barya. At ito ay ang 20 piso New Generation Currency. So ito po yun. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the like button and subscribe. And click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Okay, so ito po ay ang 20 piso New Generation Currency. So yun po siya, no? So napakaganda. So far, sa mga circulated na coin na meron ng Pilipinas, ito ang pinakamagandang inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Para sa akin, yun ay sarili kong pananaw pa lamang po. So ito, no, pag-uusapan natin to. So ano nga ba ang 20 piso New Generation Currency? So yung kanyang harapan, no? So portrait ni Manuel L. Quezon. Ito po yung larawan ni Manuel L. Quezon. Tapos 20 piso, yun po yung nakalagay doon. Sa taas naman ay nakalagay Republika ng Pilipinas. Then yung kanyang mint mark, ayan po, tapat sa pangalan ni Manuel L. Quezon. Dito naman po makikita yung date kung kailan siya ginawa. Ito ay 2019. Ayan po, 2019. Ito po sa taas. Okay. So, sa likod naman, makikita po natin ang isang halaman. Ito ay tinatawag na nilad. Kung saan, ito po ang pinanggalingan ng pangalan ng Maynila. So itong halaman na ito, nilad. Ito ay bulaklak po ata, no? Bulaklak ng nilad. Okay, tapos naman po makikita natin ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay ito po sa taas, no? Yung bilog. Tapos sa baba naman ay Malacanang Palace. So yun po yung kanyang likuran, no? Doon naman po tayo sa kanyang edge. Yan po yung edge. Kung papansin po ninyo, no, may nakalagay na tatlong letra. Ito ay ang BSP. Tapos, yung kasunod, kailangan mo siyang baliktarin, no, para mabasa mo ulit yung BSP. Tapos yung susunod, babaliktarin mo ulit. So, ganun siya. So, ito yung feature ng 20 piso bill, no? BSP. Yan po. Ito yung edge niya. So, plain with edge encryption of BSP at 6 angles. So, sa 6 na. So, meron siyang 6 na nakalagay na BSP sa kanyang mga gilid. Lettering BSP. Okay. So, itong 20 piso na to, 20 piso, ay nilabas pa noong December 2019. Na kung bakit nilabas ng 20 piso na to, ang dahilan po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang 20 piso na banknote o peso, 20 peso na banknote ay gamitin o madalas ginagamit. Kaya madali ang buhay na to. So yung madali siya madurog, masira, no? Kaya po naglabas si Bangko Sentral ng barya na 20 piso para mas mapahaba daw ang buhay nito. Kaya po, no? So ito ay tumatagal ng 10 to 15 or more years sa paggamit. O pwede natin gamitin ng ganung katagal kesa doon sa 20 peso na papel. Yan po. Okay. So bago tayo dumako sa presyo nito, so konting insight lamang, na so ngayon pa lang po ako nakahawak ng 20 peso coin na ito for almost mula nung nirelease on December, January, February, March, April, May, June, July, August. So hanggang December ulit yung nakaraan, January na ngayon. So 1 year and 1 month, no? So bago pa po ako nakahawak ng 20 peso bill na to. Kung tutuusin, hindi pala siya bill, no, kundi coin. Kung tutuusin, pwede naman po ako magkaroon nitong mga nakaraang buwan.
Kasi ito ay binibenta, no? Marami tayong makikita nito sa Lazada at Shopee. Pero ngayon, nag-search ako, no? Tinignan ko ulit ang presyo niya, wala na po akong makita. So siguro napansin na ni Lazada at ni Shopee na hindi maganda na magbenta ng ganito, lalo't ito ay nasa circulation natin. Kasi ang mga kapwa Pilipino natin, no, pag sila ay nagkakaroon ng ganito, itinatabi nila at ibinibenta sa mas mahal na halaga. Kung ito ay 20 pesos, no, binibenta nila ito sa halagang 30 pesos, 40 hanggang 50 pesos. So napakagandang ginawang negosyo ng mga kapwa Pilipino natin. So mga nakaraan buwan kasi napakahirap magkaroon nito. Kasi yun nga, marami siyang ginawa, ngunit iilan lang ang may hawak. Gaya ng sabi ko, nung mga nakakahawak nito, itinatabi nila at ibinibenta nila sa mas mahal na halaga. Kaya po nagkaganon. So mabuti naman at napansin na ni Lazada at ni Shopee na tanggalin nila sa kanilang platform itong mga barya na ito kasi iyon po ay bawal. Kasi makakasuhan sila ng hoarding yung mga seller na nagbebenta nito. So dapat matagal na to, na naka-circulate dapat sa ating circulation. So matagal na dapat nahahawakan to ng ibang kababayan natin. Hindi magawa kasi yung ibang mga kababayan natin, pinagkakitaan nila yung 20 piso na coin na ito. Yan po. So dumako naman tayo sa presyo. Magkano kung po ba ang ganitong barya? Sa numista, ito po ay nagkakahalaga yung uncirculated, nung hindi pa nagagamit o hindi pa napapaikot sa circulation natin. Ang presyo nyo po ay 194.80. No? Yan po yung kanyang presyo. Yung 2020 naman na ganitong coin ay wala pang halaga. Kasi 70% pa lang nagagawa nito. 2019 po kasi is 96%. Marami po yun. Gayun pa man, may halaga siya ng 194 sa numista. So sa panahon ngayon, January, ang pagkakaalam ko ay marami na pong ganitong coin. Pumunta ka lang sa bangko, pwede kang magpapalit o sabihin mo sa bangko na ang gusto mong pera ay ito. So sa tingin ko, mga collector ngayon hindi na naghahanap ng ganitong coin kasi common na siya. Pwede ka na talaga magkaroon. So yung mga collector natin, pwede na talaga magkaroon ng ganito na circulated pa, nasa magandang kondisyon. Ito po kasi, inantay ko po talaga na makahawak ako, although hindi pa rin po ito akin. Ito po ay sa aking ama, na pinahiram niya sa akin. Yan. So yun, nakahawak po ako nito ngayon at napag-usapan natin. Okay. Sa eBay. So tignan natin magkano to sa eBay. So meron ditong binibenta siya, nangunguna po. $95. So yun ay humigit kumulang humigit na 4,500 plus ganan. So napakamahal po nito. 2019 2019. At meron din naman pong $26.50. Meron din $11.70. At meron pong 499 pesos. Yun po yung presyohan niya sa eBay. Sa Lazada and Shopee po, wala na po tayong makitang presyo nito. Wala na po nagbebenta doon. Pero dati, noong mga June-July, nakakita po ako nito ng 40 to 50 pesos. Kasi mahirap pong magkaroon nito noon, mga panahon na yon. So, ngayon po kasi, January na, ng 2020, marami na pong ganito, common na po ito. So, hindi na po binibili ito ng mga collector, kahit uncirculated pa. Kasi may paraan na po ang mga collector ngayon para makakuha ng ganitong uri ng barya. Okay, so yun lamang po. Sana may natutunan kayo, may napulot kayo ng kaunting impormasyon. Muli,
Ito ang inyong kamaharlika na nag-iiwan ng isang kataga. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.